Isa ito sa pinakanangungunang tourist destination, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Itinuturing ng marami na paraiso ang bayan ng El Nido sa Palawan. Pero sa kabilang dako ng El Nido sa masukal na barangay ng Mabini, pagkagat ng dilim, ang mga residente kinakalmot daw ngayon ng takot. Ito'y matapos kumalat ang balita. Meron daw ditong gumagalang nagpapalit anyong nilalang. Gabi-gabi, hindi na rin po kami lumalabas ng bahay kasi natatakot na. Tatakot na rin kami, lalong-lalo na sa mga bata. Ang pruweba, ang mga nakunang litrato ng isang dalagita na di umano kinalmot ng isang nilalang. Ang biktima, ang 14 anyos na si Jana. Hindi niya tunay na pangalan. Jana, tulungan mo nga ako dito. Ayon sa kanya, nakaengkwentro niya ang nilalang nito lang nakaraang linggo. Mag-aalas 6 na po, naligo po ako doon po sa balon. Pagkatapos ko po maligo, binahawak po ako doon sa may motorcade kasi po nag-aayos sila. Yung buhok ko po kasi parang nag-atake po siya sa mukha ko. Bumalik sa balon si Jana para kunin ang naiwan niyang panipit. Pero ang hindi niya alam, meron daw pala sa kanyang nag-aabang. Parang may napansin po ako sa may ilalim ng sitaw ng mama ko po na tanim niya. Para pong may nakaupo na aso doon. Habang kumukuha po ako, pag harap ko, tumalon po sa harapan ko. Parang humawak po siya sa ganito ko. Yung style niya po aso lang. Hanggang ang aso, di umano, biglang nag-iba ng anyo. Yung buhok niya po, mahaba na puti. Yung kamay niya po, medyo yung dito po dikit-dikit. Tapos po yung kuko niya po, medyo yung haba po kalahati ng daliri ko. Matulis po. Sumigaw ho siya na kaya yung mister ko pati yung anak ko kumana na pumunta sa kanya sa balon. Ang matandang babae, bigla raw naglaho. Bakit nangyari sa'yo? Nay! Nay! Alam ko kung tuklaw siya ng sabi ko sa kanila yung ita ko pati light, nag-ikot ako diyan, hinanap ko talaga. Hindi ko man nakita. Hanggang si Jana, napansin na lang ang mga kalmot sa kaliwa at kanan niyang braso na nasa 6 na pulgada ang haba. Dito po. Dito po. Sa mga kapitbahay namin, wala man po kami nakikita na mahaba ang buhok. At nangyari sa braso niya, talagang naniniwala ka rin may aswang talaga. Sa tingin ko po aswang na po yun. May oras na parang tulala siya, na parang malalim ang iniisip. Pagkapon, ako nag-aikot dito sa bahay. Gabi na ako nauwi. Diyan lang ako sa mga damuhan, nag-kumasid para maproteksyon ako ng pamilya ko. Mula noon, si Jana madalas na raw binabangungot. Yung unang gabi po na yun, na nangyari po, nakapanaginip po ako na yung babae na yun po bumalik. Kahit sa pagtulog, kalapit talaga namin. May oras na natutulog siya, natawag sa akin na, "Mama, dito ka sa kalapit ko, hindi na naman ako makatulog." At nang nangyari na nga sa kanya na yon, pinagawaan ko na siya ng pangontrat. Ginawang supot-supot siya na may kulay pulang balot, nakatali ho sa baywang niya. Ay sabi nila ma'am, lagyan daw yung bubong, lagyan daw ng buho. Kaya nilagyan ko na ng buho ngayon. Yun daw ang pangontra kasi pag sumabit siya doon, mahuli siya. At sa pangangalap nila ng impormasyon, nakarating sa kanila ang balita na hindi raw ito ang unang beses na di umano may umataking misteryosong nilalang. Yung nararamdaman mo na lang takot talaga. Talagang aswang po yun. Isang linggo bago ang pag-atake kay Jana, di umano, nauna na itong manggambala sa bahay ng 24 anyos na si Mabel, na muntikan pa raw matangayan ng isa niyang anak. Kasi magagas po ako ng plato. Narinig ko na lang nag-iyak. Ang anak ko yung bunso, tumatawag po sa atin niya na ate-ate. Nakita ko po yung matanda na malapit na pong hawakan yung ito. Niyakap ko na po, sobrang ano po ng katawan niya, panginig talaga. Tsaka po ako nagsisigaw na humingi po ako ng tulong.
Pero iisa nga ba ang di umano nilalang na umatake kay Jana at sa anak ni Mabel? Pinagkaiba lang po siya, may galon. Ito po wala, parang namagalang katawan niya. Ako sir, naniniwala ko kasi ako po mismo nakita ko. Pero anong nilalang kaya ang posibleng kumalmot kay Jana? Ang kuhang litrato, ipinasuri namin. Doon sa nakita ko na picture, mukhang malalim talaga siya kasi dumugo siya. Hindi natin masabi kung sino ang kumagat or kumalmot. Hindi natin ma-identify kung animal or human. Kung makakalmot ka ng pusa o aso, yung sa scratch po, ugasan lang nila ng maigi. Pumunta sila sa health center kasi reversible ang rabies. Isang diagnosis na pwedeng ibigay sa kanya ay yung tinatawag nating adjustment disorder. Na-shock yung pag-iisip niya, tuloy natulala na lang siya. Kaya nag-a-adjust siya sa nangyari. Posible na nagamit niya yung mga common objects or animals sa paligid niya tapos na-incorporate sa dream niya. Panahon ngayon na moderno na, nag-aaral na tayo ng science, laganap pa rin ang paniniwalang ito. Sinasabi ng mga anthropologists, may saysay siya. Minsan yung mga bata, para hindi kumalat sa kalye pagkagabi, ginagamit na panakot at pangdisiplina ng mga magulang. Ang mga turista naman, naniniwala man sila o hindi, na-appreciate nila ito kasi bahagi po ito ng kultura at kamalayan ng local residents. Nangyari man itong insidente ng aswang o hindi, yung mga tour guides natin ay trained para po alagaan yung ating mga turista at bigyan sila ng mga instructions kung paano po maiwasan na aksidente o masaktan, mga harmful animals. Sa hindi naniniwala, okay lang din sir. Importante po, nagbabala po ako na may ganun. Nakita po namin na iba ang klaseng hayop po na yun. May pagkademonyo na po yun. Kung sa kanila po, hindi po sila maniwala. Okay lang naman po sa akin. Basta po kung oras po na may mangyari sa kanila, wala na pong sisihan. Gayunman, pagputok ng araw, lahat ng takot napapawi, napapalitan pa rin ng pagkamangha sa ganda ng kanilang bayan na talaga namang makapanindig balahibo. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.